Ano yung future ng real estate sa Baguio? Masikip. Oh. Dahil nga, kulang na ang lote. Eventually, a lot of, you have to look at unique concepts. Kasi nga, masyado nang masikip yung market. Because of the law of demand and supply. Dahil nga, palit ng palitan supply. Dahil ang problema ng Baguio is about 5,700 hectares lang eh. 57 square kilometers. So, hindi naman lumalaki yan. So, palit ng palit. Kaya ngayon, kahit bangin, tinatayuan in everything. And of course, there are environmental concerns. So, pahirap ng development. Kaya pamahal ng pamahal. Darating ang panahon, masyado ng mahal. No, so Baguio, you really have, if you're looking at development or you're looking at real estate selling, you really have to look at the unique concept to market, no? Either, at nakikita ko is, wala pang gumagawa ng ultra high-end, a Rockwell type development. Pero ang problema natin yung height restriction. Hindi kaya. Kaya ngayon, because of the very expensive lot, you might not get the return of investment because of the limitation on the height. No, hanggang ngayon ang latest yata nasa 10 ba or 12. So anyway, that's the problem. So as I would say, again, but still with the tight market, you have to look into entrepreneurship. You look at an innovative concept. So yun yung guide na tinuro natin kanina. Ano yung gusto mong advice sa mga bumibili ng mga properties dito? At saka, ano yung sobrang tagal mag-decide na bibili ng property? Ako, pag bibili ka ngayon, dapat kailangan alam mo yung purpose mo eh. Kasi nga kung income generating, Oo. kailangan i-compute mo yung return on investments. Kasi ngayon nakikita ko, pamahal ng pamahal, usually condos, di ba? Oh. Pamahal ng pamahal ang condo, hindi gaya nung una. Ngayon, masyadong malaki ang puhunan, tapos parami ng parami ang nagpapaupa, nagpapa-Airbnb. So baka masyado ng maliit yung profit, baka hindi ka kumita doon sa investment mo. So you might want to really study the market, hindi ka bibili agad na hindi mo pag-aaralan kung meron pang opportunity yung binili mo. Pero depende naman, ang binibili mo ititirhan mo lang, bakasyonan mo, kaya mo naman, hindi mo siya ipapaupa, then okay lang. Okay lang. So depende dun sa purpose mo kung bakit ka bumibili. If you have mistakes na sobrang natuto ka doon, na pwede namin matutunan at pwede namin na hindi na pagdaanan, ano yun? Dapat importanteng focus ka. Focus ka dun sa ano. Kasi ang real estate it's really demanding eh. Kaya yung nasabi ko, karirin mo na. Pag pumasok ka, wag kang manikurista sa umaga. Pwede siguro pag nagsisimula ka. Pero pag darating ang panahon, kasi real estate is a demanding job. It needs professionals. You need to really focus. So, kasi nung araw, nung nagsimula ako, abogado ko tapos sa real estate. So, dapat talaga, hindi pwede yung ganun. It's two demanding professions eh. Yes. So, dapat pag-decide ka na ito talaga ang tatahakin mo. Thank you guys. Sige. Attorney.